Inikot ng Commission on Elections ang ilang filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, kasama sa mga inikot ng COMELEC ngayong umaga ang Maynila, Quezon City at Taguig para i-monitor ang sitwasyon sa pagsisimula ng election period ngayong araw. Pinangunahan ni COMELEC Chair George Garcia at ni Commissioner Amy Ferolino ang ceremonial kick-off ng election period para sa barangay SK election sa Bonifacio Shrine o Tortilla ng Katipunan Monument sa Maynila. Kaninang 12:01 ng hating gabi nagsimula ang election period na magtatagal hanggang November 29. Kasabay ng pagsisimula ng election period ang pagsisimula rin ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa barangay at SK election. Magtatagal ito hanggang September 2. Binisita ni Garcia at Ferolino ang file ng COC sa ilang mall sa Maynila. Wala pang alas 8 ng umaga ay mahaba na ang pila. Pero hindi pa pwede mga kanya pagkahain ng COC dahil ang campaign period ay sa October 19 hanggang 28 pa. Sabi ni Garcia, kahit na walang nakalagay ng vote for, premature campaigning na raw kung may mukha o pangalan ng kandidato. Epektibo ito kahit sa social media. Alinsunod daw ito sa batas. Hindi raw epektibo sa manual na eleksyon gaya ng barangay SK election ang desisyon ng Korte Suprema na may ituuring lang na kandidato ang naghain ng COC pag campaign period na dahil yun ay para sa automated elections. Babala ni Garcia pwede maging dahilan ng premature campaigning ng pagkakansela sa kandidatura, disqualification at pagkahain ng kasong kriminal na may kulong na 1 to 6 years. Pwede rin daw itong maging dahilan ng habang buhay na ban sa pagtakbo. Ang araw na botohan naman, Rafi, ay sa October 30. Mahigit 67 million ang mga botante sa barangay election habang mahigit 23 million naman sa SK. Mahigit 672,000 naman ang pupunang posisyon sa mahigit 42,000 na barangay sa buong bansa. Ang bawat kandidato pwedeng gumastos ng hanggang 5 piso para sa kada botante sa tinatakbuhan niyang lugar. Sa kayo nasa Taguig ang mga opisyal ng COMELEC, Rafi, para i-monitor ang pagkakain ng sino-sino ng mga kakandidato ito. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Simula na po ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dahil dito, may nilatag ng checkpoints ang Commission on Elections. Sa buong Pampanga, mahigit 1,000 pulis ang itinalaga sa mga checkpoint. 24 oras ang kanilang pagbabantay. Sa Kasiguran Aurora, tuloy ang checkpoint sa kabila ng masamang panahon dulot ng bagyong Guring. Sanib puwersa sa pagbabantay ang mga pulis at militar. Inilatag na rin ang checkpoint sa Baguio City. Kasabay niya ng mahigpit na pagpapatupad ng gun ban at liquor ban sa lungsod. Mahigpit na rin nagbabantay ang mga pulis at marines sa Cotabato City dahil sa dumaraming kaso ng pamamaril ngayong taon. Sa buong Bangsamoro, mahigit 100 bayan ang itinuturing na areas of concern ngayong election period. Sa gitna ng umiiral na gun ban bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections, arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos mahulihan ng sumpak. Balitang hatid ni James Agustin, exclusive. Agad na pinadapa at pinusasa ng mga operatiba ng QCPD Station 40 ang lalaking ito matapos mahulihan ng sumpak sa barangay Pasong Tamo, Quezon City kaninang alas 2 sa madaling araw. Kinilala ang 52 anyos sa suspect na si Rino Viñales, isang construction worker. Ayon sa pulisya, ang report sa kanila mula sa concerned citizen, may nagwawala umanong lalaki sa lugar. Pagdating namin doon sa lugar, nandun yung tao na tiyempuhan namin at doon namin siya inaresto. Nasa akto na hawak-hawak niya pa yung improvised na baril o yung sumpak. Nabawi mula sa sospek ang sumpak na kargado ng mga bala. Ito na ang ikalawang beses na makukulong ang sospek matapos masangkot sa ibang krimen. Yung taong to huli na sa kasong grave threats at droga at pagsusugal. Pag-amin ng sospek, matagal na siyang may sumpak na ibinenta lang sa kanya sa halagang 500 piso. Nabili ko lang yan po. Saan niyo po sana gagamitin? Dipinsa ko yun po pag kay may nagbanta sa akin na may tira daw sa akin na nung hinalala ko ako nung pahuli sa sabungan. Pero alam niyo ho na meron ng COMELEC gun ban, bawal na yung pagdadala ng ganyan. Hindi po.
Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code. Paalaala lang po sa ating mga kababayan na umiiral na po ang COMELEC gun ban, kaya bawal po magdala ng baril unless may exemption. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.